Magandang araw. Kami ang pangkat BS-ESM 3C at ngayon ay aming ibibigay ang mga mahalagang pangyayari sa bawat kabanata ng El Filibusterismo mula Kabanata 1 hanggang Kabanata 8. Unang kabanata sa ibabaw ng kubyerta. Ang nobela ay nagsisimula sa isang bapor na naglalayag sa Ilog Pasig, patungong Laguna. Pangalan ng bapor ay Bapor Tabo, isang matabang barko, bilog at mabagal, na sumasagisag sa mabagal at bulok na sistema ng pamahalaan ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa kubyerta, itaas na bahagi ng bapor, makikita ang iba't ibang uri ng pasahero, mga praile, mayayamang Indio, Kastila at mga opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga tampok na karakter sa kabanatang ito ay si Simon, isang mayamang mag-aalahas na itinuturing na kaibigan ng Kapitang Heneral. Hindi alam ng karamihan na siya ay si Crisostomo Ibarra na nagbalik upang maghiganti. Habang naglalakbay ang bapor, nagkaroon ng mainit na diskusyon tungkol sa reforma sa Pilipinas, tulad ng pagpapala ng ilog at pagpapabuti ng transportasyon. Ngunit sa halip na seryosong pagtalakay, ang mga mungkahi ay nauwi sa walang kabuluhang usapan na nagpapakita ng kawalang aksyon ng mga namumuno. Mahalagang tema: kritika sa bulok na sistema ng pamahalaan at simbahan. Pagpapakilala kay Simon bilang sentrong karakter. Simbolismo ng Bapor Tabo bilang kasangkapan ng satira. Ikalawang kabanata, sa ilalim ng kubyerta. Sa kabanatang ito, ang tagpo ay lumipat sa ilalim ng kubyerta ng Bapor Tabo, kung saan naroroon mga karaniwang tao, mga estudyante, Indio at mahihirap. Kabaligtaran ito ng ibabaw ng kubyerta na puno ng mayayaman at makapangyarihan. Makikilala rito ang ilang mahalagang tauhan. Basilio, ang dating batang alila sa Noleme Tangere, ngayoy isang mag-aaral ng medisina sa UST. Nakita siyang tahimik at mapagmasid. Isagani, isang idealistikong estudyante, matalino at masigasig, pamangkin ni Padre Florentino. Kabisang Tales, isang magsasakang inagawan ng lupa ng mga praile, sumisimbolo sa pag-aabuso ng simbahan sa mga Indio. Kapitan Basilio at iba pang mga pasaherong may kanya-kanyang opinyon sa suliranin ng bayan. Mahahalagang tema: hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Pagsisiwalat ng mga suliranin sa edukasyon, lupa at karapatan. Simula ng pagpapakilala sa mga bagong tauhang may papel sa kilusang makabayan. Ang pangatlong kabanata ng El Filibusterismo, mga alamat. Sa kabanatang ito, nasa bayan ng San Diego ang tagpo. Habang naglalakbay ang Bapor Tabo, narating nito ang lugar na puno ng kasaysayan at alamat. Isa sa mga tauhang tampok sa kabanata ay si Padre Florentino, isang mabait at makabayang pare. Kasama ni Padre Florentino sa usapan sina Isagani, Kapitan Basilio at ilang matanda sa bayan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang alamat tungkol sa isang engkantadong kayamanan na nakabaon sa ilalim ng lawa ng San Diego. Ayon sa alamat, isang araw ay may isang taong na maglalabas ng kayamanang iyon upang tubusin ang bayan mula sa kahirapan at pagkaalipin. Itinuring na ilan ang alamat bilang isang metapora sa kalagayan ng bayan. Ang kayamanang tinutukoy ay ang kaalaman, karunungan at kalayaan na kailangan upang mapalaya ang Pilipinas. Mahalagang tema: simbolismo ng alamat. Bilang panawagan sa pagbabagong panlipunan, pananaw ng kabataan gaya ni Isagani sa kinabukasan ng bayan, pananampalataya sa pag-asa na at magkakaroon ng tagapagligtas. Sa kabanatang ito, naramdaman ng malalim na damdaming makabayan at ang pananabik ng mga Pilipino para sa pagbabago at kalayaan.
Ang pang-apat na kabanata, Kabesang Talis. Sa kabanatang ito, itinatampok ang mapait na karanasan ni Kabesang Talis o Telesforo Juan de Dios, isang masipag at mabuting magsasaka na naging biktima ng pang-aabuso ng mga praile. Si Kabesang Talis ay dating katulong sa bukid na nagsikap upang mapaunlad ang isang lupang dati masukal. Sa pamamagitan ng pagsisikap, napatayuan niya ito ng bahay at napagyaman ang sakahan. Ngunit dumating ang mga praile na nang angkin sa kanyang lupain. Siningil siya ng upa at kalaunan ay kinuha ito sa kanya. Humingi siya ng tulong sa mga korte, ngunit dahil siya'y dating ordinaryong mamamayan, hindi siya pinaboran. Hindi siya tumigil at nakipaglaban, ngunit kalaunan ay pinilit siyang umalis sa sariling lupa at siya'y napilitang magtrabaho bilang isang kabo o tagapangalaga ng mga libango para mapag-aral ang kanyang anak na si Julie at si Tano na ipinadala niya sa hukbo. Mahalagang tema: pang-aabuso ng simbahan at kolonyal na hukuman, pagkawalang katarungan ng mga Pilipino, pagsisimula ng paghimagsik sa puso ni Kabisang Talis. Ang kabanatang ito ay nagpapakita kung paano ang karaniwang tao kapag inaapi at nawala ng pag-asa sa batas ay maaring mapilitang maghimagsik. Isa ito sa mga unang patikim sa rebolusyong damdamin sa nobela. El Filibusterismo ni Jose P. Rizal, Kabanata 5, ang Nochebuena ng isang kotsero. Ang mga sumusunod ay ang mga tauhan: Crisostomo Ibarra bilang Simon, Basilio Isagani, Padre Florante at Padre Fernandez. Naantala ang pagdating ni Basilio sa San Diego nang harangin ng Gwardiya Sibil ang karwaheng sinasakyan niya. Nagkataong naiwan ng kotsero ang sidula nito kaya't kinulata ito ng Gwardiya Sibil. Marahil ay walang Gwardiya Sibil noon, kung mayroon ay hindi sila mabuhay ng matagal dahil sa pangulata. Habang naglalakbay, pinahinto ng Gwardiya Sibil ang kotsero dahil walang ilaw ang karwahe. Bawal iyon sa batas. Nakiusap ang kotsero ngunit hindi siya pinagbigyan. Ipilipit siya sa bilangguan. Nakauwi si Basilio sa bahay na kanyang tinutuluyan. Bahay iyon ng Kapitan Tiago na tinitirhan ng isang katiwala. Ibinalita sa kanya ng katiwala ang pagkakadakip kay Kabisang Talis. Dahil sa balitang iyon ay nawalan siya ng ganang kumain. 2 buwan na lamang makatapos na niya ang medisina, mapapakasalan na rin niya si Julie. Ang pang-anim na kabanata, si Basilio. Itinatampok sa kabanatang ito ang buhay ni Basilio na ngayon ay isang binatang mag-aaral ng medisina at masigasig sa pag-aaral. Habang siya ay naglalakad papunta sa libingan ng kanyang ina, si Sisa, inaalala niya ang kanyang mapait na nakaraan. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang ina, si Basilio ay inabandona ng lipunan, ngunit nakaligtas at natagpuan ni Kapitan Tiago na siyang umampon sa kanya. Sa tulong ng kapitan, siya ay nakapag-aral at naging masikap at matalino. Sa kanyang pagdalaw sa libingan sa gubat, sa mismong lugar kung saan namatay, nakasalubong niya si Simon. Hindi niya alam na si Simon ay si Crisostomo Ibarra na nagbabalik na may layuning maghiganti. Inalok niya si Simon ng tulong, kapalit ng pagkikilahok sa kanyang layunin. Ngunit tumanggi si Basilio sa kabila ng sakit ng kanyang nakaraan. Mahalagang tema: pagsisikap at tagumpay sa kabila ng kahirapan. Pag-aalala sa nakaraan at epekto nito sa kasalukuyan. Paninindigan sa prinsipyo sa kabila ng tukso ng kapangyarihan. Pagpapakilala sa ugnayan ni Simon at Basilio. Sa kabanatang ito ay ipinakita ang pagkaiba ng landas ni Basilio na piniling tahimik at marangal na paraan sa landas ni Simon na puno ng galit at paghiganti. Isa itong paalala na may iba't ibang paraan ng pagkikibaka. Kabanata 7, si Simon. Sa kabanatang ito, higit pang nahayag ang katauhan ni Simon, ang mayamang alahero na
kilala bilang tagapagpayo ng Kapitan General. Bagaman siya ay may mataas na katayuan sa lipunan, ang tunay niyang layunin ay ang maghiganti sa mga umapi sa kanya noong siya pa ay si Crisostomo Ibarra. Ipinakita dito ang pagdalaw ni Simon sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan naroon si Basilio. Lalong naging malinaw na si Simon ay ginagamit ang kanyang kayamanan at impluwensya upang manipulahin ang pamahalaan, simbahan at ang mga taong may kapangyarihan. Nais niyang pasabugin at sirain ang bulok na sistema ng lipunan, hindi sa pamamagitan ng tahimik na reforma kundi sa madugong revolusyon. Naniniwala siyang ang tanging paraan upang makamit ang pagbabago ay ang pamamagitan ng dahas at pagkawasak ng kasalukuyang kaayusan. Mahalagang tema, pagkakaiba ng revolusyon at reforma, pagbabagong anyo sa tao dahil sa sakit at paghihiganti, kapangyarihan ng pera at impluwensya sa lipunan, pagpapakita ng desperasyon ng mga api. Dito, mas ipinakitan ang pagiging radikal at mapanganib ni Simon, na ngayon ay handang gamitin ang kahit anong paraan para sa katuparan ang kanyang layunin, ang pagbagsak ng mapang-aping sistema. El Filibusterismo ni Jose P. Rizal, Kabanata 8, Maligayang Pasko. Ang mga sumusunod ay ang mga tauhan: Crisostomo Ibarra bilang Simon, Basilio, Isagani, Padre Florentino at Padre Fernandez. Nang magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang Birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama, ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Wika ni Huli, "Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y papasok na rin sa kolehiyo." Habang nasa daan, napahinto si Huli at nananangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihan siya nang hindi siya makabigkas ni isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungo lamang. Nagkagulo ang mga paunahing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Sigaw ng mga kamag-anak, "Napipi na!"